channel! It's your Madam! At nga, nagwawalik na naman tayo sa isang episode ng Madam's Kitchen. Sorry dahil nakapag-post ko sa Facebook na nawawala si Ramen kanina. But thank God, nung tinawag-tawag ko yung name niya, nag-respond naman siya. Nasa building lang pala siya at nagtatago sa isang sulok. So we found him. Thank you sa lahat na nag-share. Salamat sa lahat ng nakidalamhati sa maiksi kong depression. So we found Ramen the cat. Where's my Ramen? So andyan na siya. She's already playing and papakainin na namin siya. Kasi parang ilang oras na kaming nababahala at nagpapanik dahil hindi namin siya mahanap. Today sa Madam's Kitchen, syempre hindi naman pwedeng wala tayong gawing masarap at madaling gayahin na recipe. Kaya simulan na natin. Ito ang isang classic Pinoy favorite dessert. Hindi talaga ito nawawala sa mga restaurants, sa mga parties, at kung saan-saan man tayo mapuntang may handaan. Laging present yan at laging pasarapan yan. Mas masarap yung ano ko kasi sa ano mo. Ito ang lulutuin natin ngayon, ang ating classic Pinoy buko pandan. Magluluto tayo ng sarili natin version ng buko pandan at sobrang dali lang nito dahil hindi mo na kailangan magluto. May isang option din na iluluto mo pa yung gulaman. Meron din namang isang option na isusok mo na lang yung gulaman, yung nabibili sa palengke na kulay green. But regardless, ito ay masarap. Sure na sure ako masarap dahil papasarapin natin. So simulan na natin. Unahin na natin ang ating mga ingredients. So unang ingredient natin ay ang ating kaong. So ayan yung ating kaong. Ilalagay natin yan. And yung ating nata de coco. Masarap ang buko pandan pag may kaong at nata de coco. At syempre yung ating gulaman. So ito ay ang pandan flavored gulaman na prepare na namin last night. Kasi antayin mo pa ito mag-set eh. So niluto na namin kagabi para today ready na siya. I used Ferna. Meron ding Alsa. Meron ding Knox. Basta maraming brands, so bahala na kayo. But then, para mas ma-enhance ang flavor ng ating buko pandan, syempre ginamitan na natin siya ng pandan flavored gulaman. Also, we will be using our pandan flavor and color. Ferna din to. So, mura lang to. Nabibili to sa mga groceries. You can also use the fresh pandan. So, kailangan mo lang siyang i-boil para ma-extract mo yung flavor from the leaves. But, syempre, para mas madali ang ating buhay right now, gagamitan na lang natin siya ng pandan flavoring. Also, we will be using fresh coconut. So, ito yung mga young coconut. Huwag nyo gamitin yung coconut na pinipiga para maging gata. So, this is young coconut para naman sa ating buko pandan. Masarap ang buko pandan pag maraming coconut. Also, we will be using, syempre, our Alaska Crema Asada. So, ayan, yung ating Alaska Crema Asada. And, to make it extra creamier at para mas masarap ang pandan natin, gagamitan din natin siya ng Nestle Cream. Huwag na natin patagilin pa, simulan na natin ang pag-assemble ng ating buko pandan. Hindi pagluto dahil wala tayong iluluto. I-assemble lang natin siya. So ayan, simulan na natin. First, syempre kailangan natin i-combine yung ating mga wet ingredients. So unahin na natin itong crema asada. Ibuhos lang natin sa bowl. And, syempre, kailangan natin kutsarahin yung mga natitira dyan dahil sayang. And then, syempre, yung ating Nestle Cream. So, ilalagay na din natin yung dalawa para mas bongga na, mas creamy, mas masarap. Masarap kasi ang buko pandan kapag nilagay mo siya sa freezer at parang naging ice cream siya. Yun yung pinaka-perfect for me na buko pandan. Pero syempre, some like it na hindi siya galing sa freezer, na malamig lang siya. Regardless, the secret to a really delicious buko pandan is, alam nyo to, huwag tipidin ang ingredients. Kaya ihalo na natin to. Let's mix this together. Our crema asada and our Nestle Cream. Ayan, sobrang thick. Oh, wow! So, sa itsura pa lang, masarap na siya. And then, syempre, at this time also, because nga color green ang buko pandan, syempre, lalagyan na natin siya ng flavoring. So, let's just add a little of this. Siguro, gamitin na natin measuring tool tong takip. Punuin ko lang tong takip. So, 1 takip is enough. Then, buhos mo lang dyan. And then, again, let's mix. Ayan, see how the color turned out? Ang ganda.
Ang bango, ang bango. So, I really love the smell of buko pandan also. May kakaibang amoy siya na talagang alam mong yummy siya. And then, okay na. So, once we mix this, let's set this aside and let's work now on our dry ingredient. So, madali lang naman yung sa dry ingredient natin. I'm using a bread knife because malambot lang naman itong gelatin. Itong gelatin, nasa mold natin, kailangan lang natin siyang i-slice. So, we'll slice it from the mold. Isa-slice lang natin ito siya into small squares. So, ganyan. Small squares lang. So, it doesn't need to be perfect. Just make sure na nasa-slice nyo siya ng tama and in small pieces. So, ayan. After slicing this, ito, itsura niya. And then, ang gagawin natin is, iaangat lang natin siya. So, ayan na. Meron na tayong mga gulaman. So, once we have our gulaman ready, kunin ulit natin to and then, ibubuhos lang natin siya dito. So, we will mix now all the dry ingredients. So, mix it there. Then, we put our kaong and our nata. So, buhos lang kayo ng buhos. Then, let's mix it. Ayan, ang dami niyang sauce ng buko pandan natin. Punong-puno ang ating bowl. So, kung nakukulangan pa kayo sa color, we can always add more flavor and coloring to it. So, dagdagan lang natin siya ng isa pang takip. Just to enhance the color and also the flavor of our buko pandan. So, you can always adjust accordingly. Depende yan talaga sa preference nyo. Hindi natin in-expect na masyadong madami, no? Hindi siya kasha, wala na tayong space para ilagay yung ating coconut. So, ililipat natin siya sa bigger mixing bowl. Baby, mixing bowl, please. Ayan, there you go. So, lipat mo nga. Help me. So, lipat natin siya sa bigger na bowl. Ang bango, no? Careful, kasi ka na po. We have now our bigger mixing bowl. Pwede na natin ilagay yung ating coconut. So, ganito kadami para bongga. This is 3 coconut para mas masarap yung ating buko pandan. And then, let's mix this. So, make sure lang natin na ma-evenly spread yung ating coconut. Ayan, ang bongga. So, ayan, para mas maging malinamnam yung buko pandan, kailangan damihan mo din yung coconut. Yung iba, nilalagyan pa ito ng sago, but I personally don't like sago, and feeling ko hindi naman na kailangan ng sago dito sa buko pandan. So, hindi na natin nilagyan ng sago. But you can always put sago if you want. Me, no. I just love the nata and the kaong. So, there you go. Ganun lang siya kadali. We're done. And then, ready na tayong kainin ang ating buko pandan. So, from time to time, I enjoy natin to. Kailangan mo siyang i-ref. And because we are working with coconut na madaling masira, kailangan natin siya i-freezer kasi hindi naman natin ito mauubos in one sitting. Tapos, kung may bisita at any given time, at least may mahuhugot tayo from the ref para ma-serve sa ating mga bisita, diba? O, ayan. Kaya laging may food dito sa house because I always expect guests. Actually, sila Mars Lloyd lang naman lagi. And some friends, and sometimes yung mga business partners ko. That's why I always have something ready na pwede ko nang dukutin sa ref and i-serve. Kaya kayo, if you want, if you're not really that of a big family naman, or if independent din kayo like me, and kayo lang ng jowa mo nakatira sa bahay, or ng partner mo, then you can always have something ready for everyone. So ayan, nag-color na yung ating hands. So ilagay na natin to sa ref, yung mga sobra, at kukuha tayo ng konti para sa ating taste test. Tapos na natin ang ating buko pandan recipe ng ganun kabilis. Kasi doon. So ang bilis-bilis talagang gawin ng buko pandan. Hindi talaga kayo mag-e-effort masyado, but it's really delicious. And isa ito talaga sa mga paborito natin lahat mga Pinoy. Kaya, taste test na natin ang ginawa natin. Kung na-achieve ba natin. Ito na yung ating final product. Mana natin. So, let's put some kaong in there. And the buko, and the jelly, and the nata. Ang perfect niya. Remember, hindi na tayo naglagay ng sugar. It's because matamis na yung krema na nilagay natin. And timplado na siya. But if you want it to be sweeter, kasi yung iba mahilig talaga sa matamis, you can always add sugar. Pero syempre, hindi yung sugar na powder kasi hindi yan matutunaw dyan. You really have to make your own sugar syrup.
So ayan, and also by the way, yung ating gulaman kanina, unsweetened din yun. Hindi natin nilagyan ng sweetener. But if you want, you can always add sweetener to your gulaman para nga mas matamis ang inyong buko pandan also. Sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo dito sa Madam's Kitchen for today. At sana may magaya kayo sa inyong mga bahay. Kayo na bahala magtimpla-timpla niyan kung gusto niyo na matamis. Kung gusto niyo ng sakto lang, you can always follow my recipe. But, of course, lahat tayo may kanya-kanyang diskarte sa paggawa niyan. Lahat tayo may kanya-kanyang creativity. Kaya, I leave it all up to you guys kung paano nyo gagawin. Please just make sure that you share it with us para naman magaya din ng iba. Maraming salamat! Siyempre, please don't forget to subscribe to my channel, Madam Ellie. At huwag nyo na rin kalimutan pinutin yung notification bell para ma-update kayo sa aking mga uploads. Also, magkita-kita tayo sa Facebook. I have a Facebook page, Madam Ellie. Sumali na rin kayo sa Damshies group on Facebook. Also, follow my Twitter and Instagram account at The Madam Ellie. Siyempre, bago tayo magtapos, hindi pwede mawala ang shoutout. Ito na ating mahiwagang shoutout box. Mag-shoutout na tayo. Unang pangalan na mabubunot ko ay kay About Sheena. Hi, About Sheena. Thank you so much. Ang next name ay kay Jewel Nicole TV. Jewel Nicole TV. Also, shoutout sa'yo, Mark Lester Marquez. Hello, Mark Lester Marquez. Ang fourth name ay kay Shayna Alexis Miole from Hong Kong. Oh my God, I'm planning to visit Hong Kong this year. Kaya magkita-kita tayo dyan. Dyan nakatira yung aking mga best friends. Si Achi tsaka si Shobel. Hello. And last but not the least, syempre, shoutout kay... Ang hirap banggitin. Kakaloka. Last name na nga. Cendrix Pialidocious Corpus. Ayan. Grabe naman, genius ata mga magulang nito. Maraming salamat sa pagsubaybay. Siyempre, magkita ulit tayo bukas dito pa rin sa aking channel. Thank you so much, Damshies. Siyempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang pambansang Madam Ellie. Bye!